Mga kapuso, panoorin po ninyo ito. Mala Spider-Man, ang drama na nakuna ng isang concerned citizen sa kanilang barangay. Yung animoy stuntman, tila nakalambitin daw po sa mga kable. Pero ang nahuli po niya ay eksena ng lantaran at aktwal na pagnanakaw ng kuryente sa isang barangay sa lungsod ng Maynila. Narito ang buong kwento sa On-Call Investigation. Sa mga larawang ito na ipinadala sa amin ng isang concerned citizen, makikita ang isang lalaking parang nag-aala stuntman. Pero hindi siya extra sa shooting ng pelikula, kundi isang magnanakaw. Kahit pa delikado ang pagsabit sa mga wire, pilit niyang ikinakabit ang mga kable para makapagnakaw ng kuryente o yung tinatawag nating jumper. Ayon sa nagpadala ng larawan, kuha raw ito mula sa Barangay 129 Zone 11 sa lungsod ng Maynila. Nakilala namin si Alan, hindi niya tunay na pangalan. Siyang naglakas loob na kumuha ng mga litrato. Ayon sa kanya, lantaran at hanap buhay na ng ilan ang pagja-jumper sa kanilang lugar. Halimbawa po ako, magpapakabit ako ng illegal na connection na wala naman po akong ilaw, na wala akong kakayahan na magpakabit ng kontador sa Meralco. Ang gagawin ko po, kukontakin ko po sila. Ngayon po, may down payment po yun na 500. Pero hindi raw mahalata ng mga inspektor ng Meralco. Kable raw ng telepono ang kanilang ginagamit bilang jumper. Telephone wire po na yun na nabibili nila sa may contractor ng yun po ang ginagamit nila. Yung legal namin connection po na yan, dyan po nila ikinakabit, isinasama. Para hindi po mahalata ng Meralco na dyan nakakabit tapos ilulusot nila din sa poste, hindi na po halata yun. Ayon pa kay Mang Alan, nagkasunog na raw sa kanilang lugar noon at nagmula raw ang apoy sa mga kawad ng kuryente. Nagkaroon po ng malaking sunog dito sa amin. Kaming mga legal, pinapermisyo nila kami. Isa rin si Aling Daisy, hindi niya tunay na pangalan sa mga nag-aalboroto sa talamak na nakawan ng kuryente sa kanilang lugar. Yung mga nagja-jumper talagang matagal na yan, pero yung dito sa amin, ngayon lang ako parang ngayon ko lang nalaman na meron pala na nagja-jumper o ngayon lang namin na-discover. Buwan-buwan umaabot daw sa mahigit 2,000 piso ang kanyang binabayaran sa kuryente, na dati humigit kumulang 700 piso lang. Paano ba naman ang ilang mga jumper sa linya ng kuryente raw niya ikinabit? Minsan may nakausap ako, ang sabi sa amin, bakit kami sisingilin mo? Nagbabayad kami dun sa gumawa niyan. Yun ang isa sa narinig ko, na nagbabayad naman daw sila at hindi nila alam na dyan pala tinap. Ipinakita ng on-call sa Inspection Division ng Meralco ang mga litrato at agad-agad naman sila nagplano para masawata na ang pagja-jumper sa Barangay 129 Zone 11. Bale ngayon pupuntahan muna natin yung site, di ba? Tapos survey natin kung saan talaga yung pinagtatapan nila. Tapos tatawagan agad-agad natin yung crew para tanggalin yung mga illegal service. Kasama mga staff ng Meralco at mga pulis, agad tinungo ng on-call ang Barangay 129 Zone 11. Dito agad naming natunto ng posting puno raw ng illegal na koneksyon. Wala nang sinayang na oras sa mga tauhan ng Meralco at noon mismo, inakyat na nilang nasabing poste. Maya-maya lang, ilang illegal na kable na ang kanilang nadiskubre. Maging mga kalapit na poste, nakuhanan din ng mga kable. Matapos ang kalahating oras, umabot sa mahigit 10 kilong illegal na kable ng kuryente at isang hindi rehistradong puntador ang nakumpiska ng Meralco. Yun, natanggalan natin yung pinaka-source nila. Ngayon, walang kuryente yung mga illegal dyan. Pero tinanggalan natin karaniwan yung mga wire. Nag-iwan naman ang pangako mga taga-Meralco sa mga residente ng Barangay 129. Yan dapat mapuntahan siguro lagi para masigurado natin wala sa susunod. Kasi pwede umulit sila. Mga illegal na koneksyon ng kuryente hindi namin palalampasin dito sa on-call. Bukod kasi sa pagnanakaw at pananamantala sa kapwa ang pagja-jumper, kung hindi ito titigilan ng mga kawatan, maaaring bahay o buhay ang maging kapalit dahil posibleng pagmula ng sunog ang mga illegal na kawad na yan.